Teach me thy way, O Lord, and lead me in a plain path because of mine enemies. Deliver me not over unto the will of mine enemies, for false witnesses are risen up against me, and such as breathe out cruelty. I have fainted unless I have believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. Sabay. Wait on the Lord, be of good courage, and he shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa mga salita, Panginoon, sa aming mga past activities. Nagbigay ng tagumpayan din po, Lord, sa events na sa Malaya, sa swimming, Panginoon. Ang upcoming activities, Panginoon, kayo po yung mga puri. Kayo po yung manguna, Panginoon, magmagamit sa ibang bagay, magkuslad sa aming kalalakas, talino, Panginoon, at spiritual strength, Panginoon, and encouragement. Kailangan po, Lord, lalo yung mga masakit, Panginoon, struggle, at may kailangan po ng recovery, Pastor Lito, Pastor Padua, Panginoon. Hindi po, Lord, Pastor Jerry din po, Lord, may operation, nawa ito hindi naman cancer din, baka sakali, Panginoon, siya yung speaker, and then Pastor Ortega, yung bawat isa, Panginoon, mga kapastoran din, especially kami, Panginoon, magpalain niyo ng mga salita. Ganda niyo po kami, aware kami, Panginoon, sa nangyayari sa labas. Hindi lang, Panginoon, sa immediate threats, Lord, ng mga crisis na yan. But, mga importanteng bagay, Panginoon, na gusto nyo itakit talaga namin, hindi yung makamundo lang. Makita namin ang aming goals din, na gagampanan. At ito napaka-importante. So, Panginoon, ibigyan ako ng talino at lakas, Panginoon, gabayan ng bawat isa, ihanda at pagpalain ng bawat isa sa especially mga nakikinig, mga talagang naganais at naglilingkod sa inyo, Panginoon. Kailangan po, Lord, kayo pong malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Mga po na po. Morning sa lahat. Morning po. Miss natin to, kasi wala tayong Thursday. Hindi ko rin na-record kasi nga iba naman dun. Anyway, sino hindi nakasama ng Thursday? Buti kay Ate May. Si Ate May lang. Okay? Kasi Daddy, no? Anyway, tuloy natin si Series Jeremiah next Thursday. Ngayon naman, kalimutan ko, may sabihin ako eh. Yan, bad, wag kayong basta-basta di-desisyon ng sarili nyo, di ba? Nasabihan ko na kayo dati, bad. Walang problema dyan, mag-ano kayo. Sabi ko, rotate kayo Sunday school para masanay muna. Huwag yung bigla-bigla sa main service. And then, ano sinabi ko? Sabihin. Yung dawning nyo, dawning, very near, dawn. Hindi downing, ha. So, sa isang kanta na, kukuha nyo na, bakit dito? Downing. Dawn lang, dawn. Parang, ayun. So, so, Psalms tayo, may hinahanda ako eh, dahil dun sa aking mga nakausap nga kahapon, pero baka mamayang hapon na lang. So mamayang hapon, iyan ko rin yung soul winning na ni Stephen eh. Yung ating progress. And then yung mga stats, marami ako nakuha stats sa na-extract ko yung kasi gusto ko nga maging balance tayo dito. Pero again, welcome po kayo, mag-chat lang kayo, magsabi kayo kung anong topic na kailangan natin, sabihin nyo, ano ba yan, love life, anong gusto mong topic. Anong gusto yung topic? Yan, magsabi lang kayo, chat nyo lang. Kung may kalituhan, kung anong uso ngayon, hindi ko alam, no? Wala namang bago dyan eh. Okay, so chat nyo lang ha. Pero inaaral po natin, binabalance natin. Pero ngayon, salusulit tayo kasi punong-puno to ng tsaka madaling to eh. So, i-summarize ko muna. Napakaigli, no? 14 verses lang. Pero ano to, sikat to, no? Sino nagkabisado nito? Si Ma'am Joanne. Okay, napakaganda nito. So, summary muna. So, title lang pala natin is, yung unang verse yan. Sabi dyan, The Lord is my light and my salvation. Diyan lang nabanggit yan eh. Ito yung sikat na verse dito. Okay, siya yung ilaw. So, paulit-ulit naman yan. Si Jesus nga din yan, the true light, di ba?
and my salvation. Pero dito, the Lord. Okay? So, hindi pa revealed si Jesus na Son of God dito. Obviously, Diyos na nagkatawan tao. Hindi pa. Siya rin yan. Yan ang title natin, The Lord is my light and my salvation. So, verse 1 to 3, ayun yung confidence ng likod ng Diyos. This case, David, no? So, may confidence tayo sa Panginoon. Ibig sabihin, nagtitiwala tayo sa Kanya. Hindi tayo mapahiya. Hindi tayo ilalaglag. Hindi tayo mapahiya. Then 4 to 6, yung medyo mag-shift siya dyan. Kung sa Diyos ka nagtitiwala, saan mo gusto lagi? Hapon, kala ko may pupunta kaso medyo malayo siya. Taga-ampid lang nasolve namin, pero mukhang wala But anyway, huwag kayong mahihiya mag-invite sa church. Amen? Lalo sa church natin. Mamayang hapon is iyan ko nga sa inyo yung stats natin. Sa preaching lang yun. Pero ang dahil natin matututunan. So, huwag tayong mahihiya. Gusto natin, lagi tayo sa piling ng Diyos. Amen? Kaya si Brad, medyo may sakit dito pa rin. Kasi kahit dati ako nung nasanay ka na, di ba, sa Moraya nga, gano'n na yung buhay nila Wala na. Puro church. Aral, church, aral, trabaho, church, Bible, di ba? So, yun ang buhay mo. So, yun yung medyo dadaanan natin mamaya. Verse 4 to 6, yung gusto mo lagi kapiling ng Diyos, saka ng salita ng Diyos, saka yung mga anak ng Diyos, of course. And then, pero mag-shift na naman siya dyan mamaya, parang meron siyang cry for help. Okay? And then yung lastly, yung confidence niya sa Panginoon ulit. Especially, yung pag may kailangang hintayin, ganyan tayo minsan Yung iba, kaya ba dito, bakit nag-backslide na? Ano kayo nasa isip nun? Hindi natin alam no? Para tayong pinapahula sakit sa ulo. Huwag mo na lang ding yung sarili mo. Pero yung iba dyan hindi natutong maghintay. So, yun yung last na tema dito sa ating chapter, no? So, isa-isa natin, as usual, no? Sabi niyan, the Lord is my light and my salvation. So, pag sinabing light, ano yung madalas natin dyan? Meron ba kayo sa Moraya? Isa yan sa light na. Okay, halos enlightening, light. Kabisado niyo ba yun? Hammer ang dun Meron bang fire dun? Definitely may water. Yan ang madalas. Merong fire, no? Jeremiah din. Isang verse. Ano naman yan. So dito, ang Panginoon ang aking ilaw. So ganyan din yung sinabi sabi din naman Psalms 119, yung salita ng Diyos, ilaw ko. Ganun din yung salita ng Diyos, Diyos. So siya ilaw. Ano ba ginagawa ng ilaw? Yung pinaka-basic, lalong panahon nila, ang ilaw ngayon, napakaraming ilaw. Pag tinignan mo nga yung planet Earth sa labas, pag gabi, kitang-kita mo, yung maraming city daw totoo yun, totoo daw Kasi nga, 24 hours na. Okay, pero ang Panginoon ng aking ilaw, siya yung nagbibigay sa akin ng direction, di ba? Or hindi ka takot kasi pag madilim, sino takot sa dilim dito? Hindi naman matatakotin. So, huwag kayong mag-nood ng horror-horror. Pero iba kahit hindi, kasi pag hindi mo nakikita, matisod ka dyan, malaglag ka dyan. Nakakatakot. So, pag may ilaw, hindi ka takot. Ito naman, salvation. Again, salvation, medyo generic to. Obviously, si David, maraming kalaban. No? Sino ba na-assassinate sa Amerika? Maraming na-assassinate. Dito meron ba? Presidente. Si Aquino, hindi naman siya presidente pa nun. Pero sino yung... Si Jesse Robredo. Jesse Robredo. Anong plano? Di ba? Isa pa, yung magsaysay. Anong plano din yun, di ba? Pero hindi alam kung pinatay. Anyway, pag may kalaban ka, maraming kalaban, medyo may ganong fear, no? Life threat. So, ayun yun. Kaya gusto natin hindi tayo mabiktima ng gano'n, no? So, kaligtasan din na tawag doon, no? Kaligtasan sa kalaban, sa sakuna, aksidente. Pero obviously, yung pinakamahalaga salvation, kaluluwa. So, kaya ang Panginoon ang aking ilaw at ang aking kaligtasan, kung siya ang aking ilaw, siya nagbibigay sa akin ng liwanag, ng direksyon, ng instruction, ng pangitain, yung kita mo, ng pangunawa. Kung siya yon at siya rin nagliligtas sa iyo,
Matatakot ka ba? Masyado kang matatakotin nun. No? Ay, hindi ko na mangyayari. Sabi kanina, analysis paralysis. Ano mangyayari? Hirap ng exam. Ako, mukha ni sir, ganyan. Ay, ma'am, ano mangyayari? Baka hindi ako, puro ka baka. Pag ay, ano nangyayari sa akin? Baka wala akong ano. Sabi nga sa inyo, nung binata kami, nag-uusap kami ng aming kaibigan ko dati. Sabi ko, napakamahal na ng bilihin. Magkano ang bahay ngayon? Ang panahon namin, mga gano'n, 1 milyon. Bibilang ako, kano lang, sweldo. Hindi siguro magkakaroon ng bahay. Sabi ko sa kasama ko, sabi naman, positive siya. Sabi ko, meron tayo. So siya nasa UK na ngayon. So pwede pala. Ngayon, ang bahay ngayon na mga ganito, 4.5 na daw ito eh. Iba na ngayon, ano na. So sa church ngayon, gusto nga natin magkaroon ng ganun din. Pero, huwag ka masyadong takot. No? Lalo yung mga talagang threats. Kaya iba sa atin, di nag-soul winning. Bakit? Nasungitan ka lang. Paano kung lahat ng tao ganito? Hindi nga lahat ng tao ganyan eh. Hindi ka kasi sumasama eh. Hindi ganyan lahat ng tao. Meron dyan, kung isang kalabit mo lang eh. Alang kahapon, saan ba tayo? Sa Freedom Park. Walang tumanggi sa akin doon. Yun, nakita ko na rin kasi iba pag ano eh. Meron pala yung bandang huli na Muslim. Pero patapos na tayo doon. Muslim. Na-solving ko rin last week naman, Muslim din, babae. Yun lang ang Muslim na tumanggap. Pero ano kasi yun eh, nanay niya, Katoliko. Tatay niya Muslim. Itong kahapon na encounter namin, talagang Muslim. Sinabi ko siyempre, alam mo ba, bakit, ano sabi niya? Sabi ko, ay, Muslim po ako. Okay lang yun. Kasi, alam mo naman ang kaluluwa, sa'yo naman yan eh. Wala naman mag-ano siya. Sabi ng tatay ko eh. Yes. Andun pa siya, hindi pa maalis eh. Kaya nausap ko, parang ko, alam ba si Muhammad, ganito yan? Yun, umalis na. So, kaya pala umiiwas yung kasing huli kong inano, di ba? Kasama nila yun eh. Tapos, sila ayaw lumapit. But anyway, so hindi lahat ng tao ganun, huwag kayo matatakot. Ganun din sa, kahapon, no? Mga kausap ko, mga pastor na mayaman. Sa palagay mo, nagkautaw ba? Anong kautaw ba tawag doon? Anong kautaw ba yan? Kautaw ba tawag doon? Kalimutan ko yung tanong. Kautaw din. Bow. Kautaw, ibig sabihin para kang nag-submit o na gano'n. Natakot. Wala naman ang kailan, kahit naka-short lang ako. Usap lang naman eh. So kaya nga, magaling magsalita eh. Kaso, doktrina yan eh. So, Catholic ba, ibig sabihin, malaki yung church nila, magaling na yan. Alam nyo na yan, di ba? So, hindi ako matatakot, yun sabi ko, kung ang Diyos na nag-iilaw sa'yo, katulad niyang aral na yan. Kaya tayo takot minsan eh. Kaya tayo minsan takot. Ano niya yan? Kaya rin inaaral to. Napaka-importante yung soul winning. Tapos yan lang ang pipigil sa'yo, takot. Kasi ganutuin mo ang Diyos ang kaligtasan mo. Siya rin yung nagbibigay sa'yo ilaw. Kasi kung hindi, talagang takot ka. Medyo naramdaman ko yun eh. Dahil ilang taon na yun. Parang siya yung natakot eh. Kasi yung mga tanong ko na, alam niya na eh. So sabi ko, pinili po, ano po yung ano yung daan, ano yung basis ng selection. Ganun ang mga tanong. So, ramdam niya na, kaya kahit experience na siya, ba't ako matatakot? Ngayon pa ako matatakot. Ibang pastor, kaya masyadong kautaw sa ibang mayaman. Yun nga, ang inaano ng support. So, hanggat maaari, ewan ko, matutuloy ako sa May 5, sa May. Sabi nga sa inyo, no? Sana matuloy tayo kasi biblical din naman yun eh. So, may samahan yung mga Baptist kasi ganyan sa BMP. So, isasalang po ako doon para matulungan daw tayo. Akala ko nga sinasalang lang doon yung mga talagang walang-wala eh. Kaya hindi ako maasa doon. Pero nung mga naka-attend ako ng ganun, talagang halos magmakaawa eh. Yung mga
Ayoko nun. Si Pastor, ganun din ang ano niya eh. Pero yun nga, tinutulungan eh. Si Pastor, di ko makakalimutan yung kwento niya na pumunta siya sa Amerika. Maliit na nga siya, nanliit daw siya. Kasi parang sa daming pastor, siya pa yung natawag. Sabi, di tinanong niya, oh, you, stand up. Tama ba? Siya yung ano eh, di ba? Kaya sabi, how much does a Filipino pastor need every month? Ganyan tanong sa kanya. Eh syempre, nag-compute siya, yung ano ba, magkano ba kailangan? Nagsabi siya ng presyo, sabi naman ng merkado, oh, that's too much. Di napahiya siya ngayon. Kaya, ang hirap din eh, di ba? Kasi yung iba, ganun talaga pag alam nilang meron sila, yung iba wala. Kahit naman sa trabaho, yung mga boss, yan, nabagit yan kanina. Minsan kahit di nila ginagawa, alam nila sila yung mayaman, magkukwento yan. Alam nyo, ganito kami, napakita ng gano'n sila kayaman. Pero, kahit walang kinalaman sa trabaho. So pag alam mayaman sila, pag ikaw, ano ka rin, tawag dito, wala ka rin alam. Alam mo na, minsan hindi natin may iwasan yun eh. Kasi sabi nga sa pag nag-soul winning tayo, huwag mong papakita kung sino ka na gagamitin mo yung ano mo. Mas maganda kayo kung bastusin ka, tapos hindi niya alam, ay ano pala yun. Programmer pala yun. Ano man yan. Sabi, ako, taga-PLDT nga pala ako, pwede ba mag-soul winning dito? So, bayaan mo siyang mag-decide para sa sarili niya. Kaya hindi tayo pumuporma ng formado masyado eh. Ano ko yun, anyway, para makuha ng tao kung sino man, ano deserve niya. So, again, balik tayo dito. So, bakit ka matatakot kung ang Diyos nga ang nag-lead sa'yo? Nakakahiyan, ang laki mo ng, katulad ng Iglesia Manalo, sila dapat nahihiya sa atin eh. Iglesia ng Soriano, palakasan lang, bastusan yun eh. Bastos na bastos yun eh. Dapat nga, hindi ginagaya. Yung isa kong friend sa Facebook, nakwento ko na sa inyo, di ba? Dati siyang, sabi ko sa inyo, di ba? Ito, malamang sa Iglesia ng Soriano, bastos eh. Saka, ano bang pangalan ng church nyo? Tunay ba kayo? Ano pangalan ng church? Pag ganun, ay do Iglesia ni Manalo, Iglesia Soriano. Okay, umalis din siya doon. Tapos panay ang Bible kunwari. At di na ako magugulat, hindi mo punta ng Baptist yun. Mayabang eh. Kaya ang quote niya, mga NIV. No? Pag napunta ng CCF yan, you get what you deserve. Diyan ka na. At ako napunta doon. Yan. So, sino ba nagtuturo sa'yo? Huwag kang papa-under, huwag kang matatakot dahil ang mayaman. Si Peter Tachi, napakayaman. No? May shell company yun sa Panama. Legal yun dapat, di ba? Kaso legal. Sa mundo natin, ang legal nagiging legal at ang illegal ay nagiging legal. Eh. Ganyan yan eh. So anyway, kaya nga, hindi ka takot pag ang Panginoon, sigurado ka. Katulad nung binanggitan ako ng Romans 9, hindi niya ako masabi kung saan eh. Romans 9. Ang context nun, Israel yun, tsaka Kristiyano. At ginagamit mo sa kaligtasan ng kaluluwa. Hindi ko na ginano na kasi ganun ako, gusto ko ikaw magsalita. Doon magkakaalaman. So matatakot ka ba? Kung ang Panginoon ang ilaw mo, ligtas ka, matatakot ka, magkamali ka sa ibang bagay, di tama mo. Hindi ka pa rin takot, mag-uusap lang tayo eh. Actually, makikita mo nga yung insecurity ng iba pag ginamit. Anong pangalan ng church nyo? Saan ba kayo nag-church? Ilan ba kayo dyan? Doon isa rin sa mga tinanong ko sa mga ano. Kasi nga, gusto ko lang malaman survey. Hindi ibig sabihin marami kayo, malaki, walang ano yun. Doon meron ding value yun, obviously, pag nagsipag ka kasi, magpapalain ka rin. Iba rin yun. Pero, pag ang Diyos na nag-iilaw sa'yo, hindi ka takot dapat. Okay? Itong second statement dito, parang pareho rin. No? The Lord is the strength of my life. And then, of whom shall I be afraid? So, ang focus dyan sa Panginoon. Kung siya nangunguna sa'yo, talagang wala kang takot eh. Ngayon, Pastor, kahit Catholic, nagkiklaim lang yun. Kaya nga dapat palutangin mo kung ano yun. Tanong ka. Pag sinabi ni Pope na si Jesus ang sinusunod nila, sinong Jesus? Yung long hair? Isa sa mga pinakamabilis na ano eh. Huwag kayo matakot na ano dyan, yung palang. Sabi, long hair, tas anito yan, hindi na sinasamba yung ano eh. Ang daling ibagsak nga. Iglesia ni Manalo, akala ko ba kayo yung huling sugo? Oh. Yung anak nyo, yung nanay nyo nga, yung nanay ni Iranyo ba yun? Iranyo ngayon, hindi.
Eduardo ngayon, di ba? O, yung nanay mo nga, kinulong nyo sa ano eh. So, hindi ka takot, yung gusto ko sabihin. Ngayon, yung Muslim, ganyan din yan. Kaso, hindi nila bawati yung Pilipinas, di ba? Pero iba. Natakutin ka rin yan. Natakot ka ba? When the wicked, even mine enemies and my foes, came upon me to eat up my flesh. Yung mga ano ba to? Mga zombie ba to? Again, exaggeration po yan ha. Talinhaga yan. Ganyan po yung sinabi. Pag nilamon ka, anong sabihin nun? Talagang literal na gusto kang, hindi mo kainin, pero gusto kang mapahiya, di ba? Gusto kang matalo. Ito yung importanteng point dito. Siguro doon mo siya yung wicked, hindi ikaw. Kasi itong gera sa Iran, talagang propaganda. Yan ang labanan dyan eh. Parang sino makakuha ng support, no? Sabihin ni Trump, kayo wicked regime. Sabi naman ng isa, kayo wicked regime. Ayun. So, kanino tayo kakampi? Huwag na kayong kumampi, para yung wicked yun. Though, apektado kasi tayo sa Iran, sila yung nandadamay ng iba eh, no? Kaya medyo doon ako sa isa kasi nandadamay yung Iran eh. Anyway, siguraduhin nyo pag nasa labanan kayo, hindi kayo yung kalaban nyo, ikaw yung wicked. Wala kang panalo kasi kakampihan ng Diyos yung righteous. So ngayon, kung sila yung wicked, pwede ka magsabi ngayon sa Diyos, Lord, sila yung wicked. I-deliver mo ako, iligtas mo ako dito. Okay? So yung eat up my flesh, again, exaggeration niya, talagang galit sa'yo. So kung naalala sa Jeremiah, yung mga term doon, ito yung mga gusto ko yung patayin. No? Sabi doon, they're pursuing your life. They stumble and fell. So isabihin, pagkasama mong Diyos, gusto kang patayin ng ibang tao, sila yung matatalo. Kaya hindi ka na matatakot. Kasi may kalaban ka man, talo mo naman. Naalala ko yung mga taga-Korea, ganun yan eh. Nasa Korea pala si mother. Talagang gusto silang girahin, pero more on salita lang kasi daw, kaya hindi sila takot doon. Meron din silang rocket. Kasi yung mga rocket pala nila, in-import sa Iran ha. Alam niyo yung balita. Nilipat. Kasi nagkukulang na daw ata sa bala. So ngayon, kung ang Diyos na totoong nagtatanggol sa'yo, hindi ka takot. Okay? Though an host should encamp against me, again, kung naalala niya, anong tawag niya sa ganyang style ng paggigera? Napalibutan. Ulit-ulit yan. Yung siege, di ba? Besiege. Siege. So, ibig sabihin yan, ay susugurin or ang madalas na ginagawa talaga doon para sumuko na lang, pinapalibutan nila. Kasi madami yun, di ba? Hindi sila makakalabas, bandang muli, maubos yung pagkain nila, patay sila. So, ganyan po yan. Kaya matindi po kami. Kaya, nabanggit ko din sa Malay, di ba? Nag-record ako kasi pag may nagsabi na sa akin, hindi ka naniniwala sa repentance eh. Kasi nungalingan yun. Yung mga kalaban natin minsan, kahit kung sino man yan, yun ang ginagawa, pinapalibutan. Ibig sabihin, iniipon yung bala laban sa'yo. Kaya hindi madali. Naalala ko lang nung batang siya ako, si David yung inaano ko eh. Biruin mo, galit sa kanya yung hari. Eh, syempre, hindi na makaporma kasi wala naman silang, anong gagawin ni Saul kay David? Wala naman sila. Sabi nga ni Jonathan, di ba? Ano ang ginagawa niyo? Wala naman siyang kasalanan. Ibig sabihin, kahit hari yung kalaban mo, wala kang ginagawang masama. Kung hindi ka looban ng Diyos, napapahamak ka, hindi ka mapahamak. Pero still, nakakatakot kasi ramdam mo eh. Di ba? Ginagawan ka ng paraan para mahuli ka. Si Daniel, wala nga talaga siyang kasalanan. Binawan pa ng kwento, di ba? Si Jesus mismo, wala siyang kasalanan. Hindi madali ito. Nakikinig ba kayo? Actually, pero hindi nyo maranasan to. Unless ang makakaranas lang talaga nito, huwag kayong maarte rin. Sabihin nyo, pinagtulungan ako. Hindi naman. Kaya talaga may ginawa kang mali, kaya ka pinagtulungan. Parang sa politiko, ganyan, di ba? Hindi tayo ganyan. Pero pag totoong godly ka, sabi doon, shall suffer persecution. Literal yan, pagpaplanuhan ko, paano kaya mapapahiya? Anong gagawin natin? May ibang church na gano'n. Yung mga bakla kasi, yung nagalit sa kanya kasi, ng preaching niya. Binomba yung church nila eh. Iba naman talagang tinatawagan yung ibang mga tao. Yung YouTube nila, nasya-shutdown. Kasi pag sabay-sabay pala yan, marami nagreklamo sa'yo,
Hindi na babasahin ng YouTube yan. Sabi nila, ay bakit tayo nagreklamo dito? Shutdown na nga natin yan. And dami nakikinig sa'yo. Diba? So may mga taong ganyan talagang paggalit sa'yo, palilibutan ka, pagtutulungan ka. Matakot ka ba? Nakakatakot, pero hindi dapat. Pagkasama mo ang Diyos. Ngayon, kung medyo mayroon ka ding halong kaya yung iba takot din eh. May mga kilala kong gano'n, sabihin nila, ba't huwag ka nang banatan yan kasi yan eh. Ganito yan eh. May takot ba? Hindi ka naman takot eh, pero umiwas ka lang sa mga topic na Hindi ganun din yon. Kaya ka nga may gag order eh. Ang tawag dyan, gag order. Alam mo yung gag, huwag ka magsalita Kung may authority talaga sa'yo Pero kung wala, bakit? Bakit ka ginaganon? Kasi nga, in that sense, kalaban mo sila. Siguraduhin mong nasa side ka ng Diyos. Yun ang gusto sabihin. Kaya, the war should rise against me. In this will I be confident. Ano yung this na yun? Nabanggit kanina. Nakasama ko ang Diyos. Hindi siya matatakot. So, itong China, actually, ganyan po ang labanan ngayon, takutan eh. Kaya yung Russia, nakita kung gaano sila kahina kasi noong una, tinatakot lang nila yung kalaban nila. Akala nila, matter of days lang, weeks. Ilang taon na, 5 taon na ata. So yun, sila pa yung talo, parang gano'n mabalitaan ko lang. So gano'n din tayo minsan. Susubukan ka ng mga kalaban. Tititigyan ka ng masama. Akala mo, malakas yun. Hindi laging gano'n. So, na-imagine nyo ba sinasabi ko? Sino may kalaban ditong Sa'yo, wala si Dea, mayroon daw kalabang bakla eh. Siya, si Rain, di ba? Okay yan. I salute you. Di ba kasi kaya winta natin yung kalaban minsan, wala tayo nang ginagawa eh. Anyway, one thing have I desired of the Lord. Ito na yung medyo nag-shift siya, di ba? So, confident siya dahil sa Panginoon siya. Pero sabi niya, one thing I've desired. Ano yung gusto niya ngayon? That will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. So medyo dalawa yan. Obviously yung house of the Lord. Ano banggit ni Brother Jason ng isang Ano yung house of the Lord? So nung panahon nila, church, temple, sa panahon natin church, pero pinaka-ultimate yan, siyempre langit. Yan ang gusto natin lahat. Yan ba gusto nyo? O bakit late kayo minsan? Ba't absent? Masakit lang, tawag dito, dolo ng daliri, absent na. Parang hindi gano'n, di ba? Sabi niya, yun ang gusto ko. Lagi ako sa tahanan ng Diyos. Lahat ng buhay ko. Okay naman yan. Hindi mo kasi nararamdaman niya. To behold the beauty of the Lord. Pwede naman sa bahay yan Di ba? Online. Hindi live yun. Online lang. Pero iba yung live. Yung energy, hindi naman nakukuha lahat ng audio doon, di ba? Ito, lumingon ka dito, kita mo si Narinig mo sinabi niya. Kaya ang gusto daw ni David, at sana tayo din, kung ang confidence mo nga nasa Panginoon, kasama mo rin siya lagi. Kasi ganito yan, hindi mo rin siya makikilala kung hindi mo siya nakakasama. Parang naalala ko sa Acts naman, di ba, na sinabi doon. Ang tatapang naman ito, mga lang to Fisherman bakit nakikipag-debate ito? Ba't nakikipag-diskusyonan to sa mga doctor of the law? Ay, nakasama ni Jesus yan. Ito niyan. So, sinasabi ko sa inyo, soul winning, mahirap. Kung nakasama ka na ng ilang beses, ng ilang daang na record ng kasama mo, naligtas naman, kahit mukhang masungit, hindi ka na magiging takot. Lalo pag Panginoon, sa panalangin, sa salita niya, kinakausap mo siya, kinakausap ka niya, tinuturuan ka niya, hindi ka matatakot. Ngayon, nasabi naman dito, ang magandang dito, hindi lang basta aral Sino dito, sino ba yung kilala kong ganun? May nagkwento kasi. Basta may nagkwento. Kaya daw siya nag-aral doon sa school na yon. Kasi nakita niya yung propaganda nung parang ganun din nangyari sa akin sa amo
Yung pinadala dun ng sa school namin, bukod sa maganda, magaling magsalita, kaso nasa huli siya. So ngayon, yung tinira niya yung mga nauna sa kanya, ilang rooms daw ang computer room? Nung panahon namin, ganun ako sa computer room. Ilan daw ang computer niya? 10. Kami buong building. Siyempre, yung yun ang dahilan bakit ako nag-ama ng first year. Sorry, yung totoo Mali. Pero yung totoo, minsan na-attract tayo sa magaling, pero minsan sa maganda rin. Amen? Nabanggit ko na sa inyo yan. Ang produkto, sapatos, bakit? Minsan, ang produkto, ano ba mga produkto ngayon? Kahit ano, papansinin nyo, kahit church. Ano yung mga poster ng mga kahit Iglesia de Soriano, anong poster nila doon? Babae din, nakita nyo ba? Hindi. Kasi yun ang psychology ng tao. Ang babae talaga yung pag beauty, yan ang carnal carnal. Again, maganda rin naman yung pero yan ang nila, psychology nila. So kaya medyo na-touch din dito, kung beauty at beauty lang, beauty lang ba babae ang gusto? Hindi. Beauty of the Lord. Napakaganda. Napakahusay. Napakaganda ng salita ng Diyos. Yung kanyang wisdom. Pag pinagdikit-dikit mo pa yan, pinag-ugnay-ugnay mo yan, napakaganda. Kaya isa rin yan talaga. Karamihan ng magpapasto, ganyan, dyan na in love. Sa salita ng Diyos, sa totoo lang. Kasi alam mo, ituturo mo yan, tatamarin ka dyan pag di mo mahal yan Yun ang totoo, pero meron pa rin mga pasto tinamad na rin. Nakakamangha, nakakalungkot. Kaya iba, ganun. Hindi na kami King James kasi sabi ni hindi naman perfect yan sabi. Hindi ka in love dyan kasi ako, hindi ako may in love dyan kung may mali-mali pala dyan. Sino magsasabi kung alin yung mali sa mali? Di ba? Kaya alam magandang salita ng Diyos kasi yung perfect. Walang mali. Walang dungis, kumbaga sa isang magandang sabi nila po sila na daw. Carnal naman yun. Pero talaga naman, kaya ako minsan ako sa mukha ko Anyway, lalaki naman ako Sira, magaganda pa ng kutis nyo Ganyang edad. Pinasok ko lang dito kasi una, gusto niya sa bahay ng Panginoon. Gusto niya lagi doon to behold. Para lagi ko nakikita. Parang gano'n naman. Kasi kahit sabihin nyo na, Pastor, magbabasa naman ng Bible, nag-pray naman ako sa bahay Pero saan mo talaga makukuha yung talagang dinedemonstrate, yung kapangyarihan ng Diyos, salita ng Diyos, katotohanan ng Diyos. Lahat saan? Sa bahay nyo, online, baka pautal-utal nga yung dating dyan mabagal yung connection nyo. Hindi ka papayag ng gano'n, doon ka na, live. Amen. Tinatalsikan ka pa ng laway, maganda yun. Amen? Umilab ka na lang. Ako, minsan di ko na naman, pigilan. Kahapon, nag-gusto winning Ganun talaga Kasi, lalo si Bad, kasi meron tong ako din Anyway, pastor din. To behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Nakita niyo yun? So, magtatanong ka online. Magtanong kayo, i-text nyo lang. Mas maganda yan, doon ka mismo. So again, pwede sa panalangin kasi pero lalo katulad yan. Yung mga seminar pa tayo, pag nagtanong ka doon, kung saan ka nang galing, dahil yung tinatanong mo, alam din kung saan ka nang galing, kung paano mo sinabi at hindi, alam mo, hindi, pwede mo mag-follow up question. Maganda, doon ka, live. Iba nga, nagbabayad para lang masagot yung mga tanong nila Ito lang. For in the time of trouble, He shall hide me in His pavilion. So, pavilion, alam ko lang yan sa swimming Hindi, pero may, parang ganun din yan, parang bahay lang na maganda yan, pavilion, nabanggit din sa Bible yun. Mali. Pavilion. Yan, basta magandang tent, malaki. Yan. So may ganun ba ang Diyos? Napakarami. Kaya nga, yung tinitingnan ko yung church ng ang ganda nito Pero parang sikip pa rin.
Gusto ko talagang malawak eh. Gusto ko mayroon pang view ng ano yan. May view ng ano, ang ganda nun. Anyway, ang Diyos marami nun. Anyway, tuloy ko lang. For in the time of trouble, He shall hide me in His pavilion. So kung sakaling problemado ka na, parang binabanggit na kanina ba, di ba? May problema ka na, may problema ka ulit. Ang sakit ng ulo. Nag-aaral ako, sermonan pa ako sa bahay, ng ano. Yung mga mag-nanay ka daw, dahil mga problema, di ba? Eh, paano kung tatay ka? Ano kung pastor ka pa? Nga. So, pero kahit na, pag may problema ka, punta ka sa Diyos, para kang inimbita sa ano, o dito ko nga sa aming ano, dito kayo mag-uusap, wow, sarap. Sila Pastor Joe, meron din silang rooftop eh. Asa renta lang eh. Si Pastor Ray, meron yun. Sa kanila na yan eh. Ang sarap sa ganung lugar. So imagine nyo dito naman, spiritual, no? Saan kayo invite ng Diyos? Sa kanyang pavilion. In the secret of His tabernacle, He shall hide me. He shall set me up upon a rock. So sa halo-halo na yun, kanina, pavilion, tabernacle, upon a rock. So yun na pinipicture na, yung parang kalagayan na maganda, nakaka-relax. Ang sabi ng Panginoon Diyos, sabi niya, sino yung ano sa inyo? Burden, heavy laden. Sabi niya, come unto me. Diba? Sabi niya, for I shall, ano doon? He shall find the rest. Ganun po kasi kailangan minsan natin, kaya tayo nagde-desisyon ng mali. Para ka ng ano eh, tuliro ka na. So spiritually, pag sa Panginoon ka tumawag at lumapit, bibigyan ka niya ng rest. At hindi ka matutuliro. Kasi may mga bagay na ano eh, pag may mga salitang ano eh, nakaka-encourage, diba? Lalo na ako pag nakita akong ano, problemado. Anong pinaproblema mo? Yun lang pala problema mo, ganito umpisa, and then ganyan. Ay nako, tapos agad problema mo kasi nagtanong ka. Eh kung hindi, mag-isa ka lang. Patay ka na. Ngayon, pag problema, may mga bagay talagang problema, kahit pastor minsan baka hindi ka matulungan eh. Kasi sabi, basta hindi mo ako naintindihan kasi ganyan ka eh. Ang Panginoon, naintindihan ka. Yun ang totoo. So, again ako, subukan kong matulungan kayo kung ano, kailangan. Pero sinasabi ko na sa inyo, may mga bagay talaga din na hindi ko kaya. So, sa Panginoon tayo tumawag. And now shall mine head be lifted up above mine enemies. Yun na. So, doon na yung confidence niya na ngayon dahil siya tumawag sa Panginoon. Lifted up above my enemies. So, ibig sabihin, ililigtas siya, makakarao siya. Kahit pa sila pinalibutan nila ako. Parang titingnan niya lang yan. Nalala niyo si Elisha naman, yung napalibutan sila. Naku, patay na tayo. Hindi tayo, mas marami tayo eh. Saan? Saan ang pinatin? Pinakita ng Panginoon. Nakita niya. Kailangan lang natin minsan makita yung ating ano, yung mga ginagawa sa atin ng Panginoon. Alam niyo ba yun? Therefore, will I offer in His tabernacle sacrifices of joy, and I will sing, yea, I will sing praises unto the Lord. Parang yung message natin ng Thursday, na pag enjoyment, masaya. Fellowship nga eh. So, mukhang masaya naman kayo ng fellowship na. Sino bang hindi masaya nun? Sama ka ba nun? Walang hindi masaya nung ano eh, Thursday, kasi nga swimming eh. Kaya si Mark ngayon, si Mark na naman, no? Tulala na naman. Ganun din sa church sana, hindi lang pag-swimming. Kasi hindi ka mahiging malungkot pag naintindihan mo yung pinag-usapan natin. Sa totoo lang. Dahil hindi naman ako magbabalita dito ng ano, na lahat to good news eh. So may bad pero meron pa rin good. Kasi pag-asa tayo sa Panginoon eh. I will sing, yea, I will sing praises unto the Lord. Yung sinasabi ko sa inyong commandment, no? Suggestion din niya, kung masaya ka, sinabi rin sa James yun, if any of you are sick, ano sabi doon? Let the elders, panalangin. Eh, pa yung masaya, anong gagawin sa masaya? Kung may sakit ka, mag-pray ka. Pag malungkot ka, comfort ka. Mayaman ka, mag-share ka. Pero pag masaya ka, anong gagawin mo? Ano sabi doon? Ang gagawin pag susaya mo, hindi mo ma-contain.
Ang gagawin mo, ipopost mo sa ano. Yung ba, ganun eh. Okay din sana, ano. Mas maganda ano, andyan na. Kumanta ka, yung sabi sa James. Di ba James? Tulog na si James. Yung sabi doon, masaya ka. Kaya mamaya may kakanta, masaya ba kayo? Yes. Misis kakanta yun. Kasi nagpapasalamat sa Panginoon eh. Di ba? Layo pa natin, nasa kalahati pa lang tayo. Ano pa? Hear, O Lord, when I cry with my voice, have mercy also upon me and answer me. So this time na, nag-shift na naman siya. Kasi parang may naalala siya dito. By the way, kanta to eh, no? Sinamarize natin kanina. So, gusto natin, pag tayo tatawag sa Panginoon, again, kaya nga maganda, lagi tayong tumatawag. Alam niyo ba, naalala ko to si Brother Cloudy. Yung kapatid niya kasi, parang, bakit hindi na sumasagot? Baka iba na telepono nun. Kasi hindi kayo madalas mag-communicate, pero kung every week, kung magpalit man siya, nasabihan ka nun, ito na pala yung bago kong ano. Di ba? Ako isa, may mga number ako sa, ginagamit pa ba to? Kasi hindi naman tayo may close, no? So, walang problema. Pero ang Diyos kaya, dapat, lagi mong, yun, sigurado kang andun pa rin yung linya. E paano kung di ka na nga nag-pray? Yung iba doon, ganun. Marami siya na-share natin ganun. Ligtas yung tumanggap. Uy, sigurado na. After ilang months, hindi nag-church, ligtas ka ba? Hindi ko po nga sigurado eh. Diba? Bakit? Kasi hindi ka tumatawag, hindi madalas. So, pero pag madalas mong kausap ang Panginoon, madali kang tumawag at alam mo, pag ikaw'y tumawag, maawa sa'yo, sasagot siya. Hindi yung nabura na siya number mo sa kanya. Sino ba to? Eh ako pa naman, may mga daming ganun eh. Ewan ko kayo. Kasi lumalabas eh, parang may nadedetect niya. Suspected, may ganun ba kayo niya? Suspected spam. Kasi yung mga telemarketer eh, hindi ko na sinasagot yun. Eh paano kung si Rain pala yun? Basta ba't yung mo sinasagot? Kasi hindi kita kilala kasi hindi si Rain yun lang, kunwari lang. Di ba? Hindi ka na kilala. Iba doon, si Pastor pa nagkakwento, Pastor, kilala niyo ba ako? Sino ka ba? Inaalala ko pero hindi ko maalala kasi ang tagal mo na palang sino. Malay ko ba? Yung iba sa atin ganyan sa Panginoon. So sana hindi ganun. When thou said, seek ye my face, my heart said unto thee, thy face, Lord, will I seek. Huwag kayo malilito dyan ha. May konting ano lang dyan, poetic structure, no? When thou said, seek my face, pag sinabi daw ng Diyos, hanapin mo ang aking mukha. Ibig sabihin, alamin mo kalooban ko, alamin mo gusto ko. Ang sabihin daw ng puso niya sa Diyos, thy face, Lord, will I seek. Ibig sabihin, gano'n. Sinabi mo, gagawin ko. Ganyan-ganyan lagi nangyayari sa atin dito. Bakit ba tayo nag-preach dito? Para hanapin yung kalooban ng Diyos. Ngayon, pag naramdaman nyo, hanapin daw ang kalooban ng Diyos. Anong gagawin nyo? Hanapin ko talaga. Aalamin ko kung anong gusto niya para harapin niya ako. Kasi again, ang taong paggalit sa'yo tao, anong pinapakita sa'yo? Hindi mo ka. Parang yun nga, sino ba to? End call. Ay, kumatok. Sino ba yun? Naku! Wala ako dito. Di ba? Ang Diyos, ganun din pag nagalit sa'yo sa palagay nyo. Kayo rin, tatawag ka ba sa Diyos pag alam mong galit sa'yo yung Diyos? May hirapan ka. Okay, kaya nga hindi dapat ganun ha. Lumapit ka na, mag-sorry ka na. Maayos yung paglapit mo. At pwede mong apply nga yan sa'yo. May manututunan kayo eh. May nakukuha kayo habang nakikinig. Men, kanina, may mga tinamaan ba? Kanina pa ako nagpapatama. Hindi lang tama yun, pero tama talaga. So sana, ayun, itama na natin. So hide not thy face from me, put not thy servant away in anger. So alam niya eh, pag ang Diyos galit din minsan, ang hirap, parang nalang si Saul, siya Samuel. Nung una, kinakausap din si Saul ng Diyos eh. Di ba? Yung bandang uli, kahit ano pa raw gawin niya, kahit anong gawin niya, patay na si Samuel. Ano gagawin niya? Lumapit ngayon sa albularyo, ano man yun, witch. Huwag nyo na hintayin na gano'n. Amen? Yung ba gano'n, iba, kaya lang hindi na pupunta dito. Sila lang mismo, inusgahan na lang yung sarili nila. Do kahit alam nila, kung natiwala ka dito, magpakita ka lang ng motibo ba? Diba? Natanggihan ka ba? Ngayon, kung bakla ka na, lumayas ka na dito.
Iba yun, alam niyo naman yun. Pero kung hindi ka pa, wala ka sa ganung kalagayan, balik ka lang. Ito, nakikiusap may ginawa bang kalokohan si David? Meron din eh. Kasi sinasabi niya dyan, takot siya. Paggalit sa kanya ang Diyos. Solomon, ganun din eh. Kasi bandang huli ng buhay niya, pero sabi doon, the Lord hate Solomon eh. Loko-loko rin kasi. So kasi dito si David, siya ay nanumbalik, nakiusap, huwag mo akong kagalitan, kasi ikaw ang nakakatulong sa akin. Leave me not, neither forsake me, O God, my salvation. Alam niya kung sino magliligtas sa kanya. Ang hirap po niya, hindi lang sa... Naisip ko lagi yung mga nag-backslide eh. Yun talaga kasi yun eh. Hindi ka sa maawa ka talaga. Diba, kala nyo, galit lang ako sa inyo pag nag-backslide kayo. Hindi personal yan. Naintindihan ko yan. Ang gusto ko lang magbalik loob kayo, yun na yun. Para hindi kayo nakakaawa. Kasi alam ko exactly paglalagyan nyo. Pag nagpatuloy kayo dyan. Kaya ganun ang pakiusap ni David. Huwag mo akong iwanan. When my father and mother forsake me, then the Lord will take me up. Okay, ito yung mga language na Ibig sabihin yan, kahit pananay ang tatay ko. So, madalas po, sabi nga nila, ang magulang di matitis ang anak. Narinig nyo na ba yun? Totoo yun. Sa napakaraming pagkakataon. Totoo yun. Hindi ka matitis ng tatay, nanay mo. Diba? Alam niyo yung kanta? Ayun. Pero kahit pa, kung sakaling ganon, ang Panginoon naman ang sa Diyos ka lumapit. Kung sakali the Lord will take. Yung confidence niya na kahit iwanan pa ako nanay tatay ko, ang Panginoon di ako. Basta bumalik ka din. Teach me thy way. Okay, kung di ako nagkakamali, ito yung ng Maraya. Yung kanilang logo. Teach me thy way, O Lord, and lead me in the plain path because of mine enemies. So, isasay natin ito. Ano sabihin ng plain path? Tinitingnan ko yung mapa ng Pilipinas ng isang araw kasi nga hindi ko malala kung bakit. Parang nagtitingin-tingin lang ako ng mga saan maganda mag-soul winning. Ngayon nag-zoom out ako. Makita ko yung mga dito sa ibang lugar, talagang puro bundok eh. Sayang, ang lalaki ng mga land. Pero pag bundok-bundok kasi, lubak-lubak, parang dito sa Mateo Montalban, puro lubak, di ba? Lalo pag pag ikaw ay soldier, ano yung gusto mong tapakan? Atake na natin ito madalas, di ba? Ikaw nakakatalisod, nakakatisod, nakakasira ng gulong, ng mga nasa ilalim niyan, tawag dyan. Under chassis tawag dyan sa mga sasakyan. Yun ang mga sira dyan, mga spring, mga ball joint, mga ganun. Mga bearing. So pag ikaw na naipaglaban, gusto mo, maayos yung iyong daanan. Okay? Lalo, kasi kalsada din naman yan, no? So may mga panahon na pag nag-aaway po yung mga military, yan ang binobomba yung mga daanan, lalo ng eroplano. Pag yung eroplano, wala nang daanan, hindi na makakalipad yun. Good as dead na yun. Hindi na makakalipad eh. Kasi sabi lang dito ng Panginoon, ni David, sa Panginoon, Lord, mas gusto ko yung plain path. Sabihin yung maayos na daanan. Kasi nga, may hirapan ako, tapos may kalaban pa ako. Pero balik tayo sa umpisa ng verse. Ano sabi dyan? Teach me thy way. Ano yung pareho sa way, tsaka path, di ba? Pareho lang yun eh. Ito yung way, ito yung path, daanan, kaparaanan. So, sino yung nahihirapan minsan kahit sa nabanggit natin kanina sa light? Sino nahihirapan kung untindihin yung bagay na sabihin natin komplikado? Sino nahihirapan? Yung sa mga tinignan ko sa mapa ngayon, yung mga daanan, pwede palang dumaan dito, bakit dito pa dumaan? Kasi minsan, yun talaga eh. Yung mga paths na, tulad nyo, mga dinaanan ng ilog. Hindi ka basta makakadaan doon. Paano kung makakadaan doon? Tatalunin mo. Lagyan mo ng tulay. Di ba? So, pag walang tulay, lulublob ka doon. Pag mababaw pa, pero
mahirap. So, yun ang sinasabi dito eh. Kahit anong theology pa yan, sabi nilang hirap intindihin niya. Pinag-usapan namin kasi kahapon eh. Alam mo, matagal na yung issue na yan. Ang totoo naman, kaya nga hindi ko rin binabastos. Hindi ko nga sabihin, tanga mo naman eh. Hindi eh. Hindi ako ganun kasi alam ko na matagal nang debate yan ng mga Baptist. Nabanggit ko na sa inyo yan. Kaya nga may regular Baptist, may yung particular Baptist yung mga Calvinist. And then yung kabila, general. Lahat daw pinili. Ito, pinili lang particular. Eh, kaso may regular Baptist din. Yun naintindihan na pareho kayong mali. Ang regular, ibig sabihin, ang Diyos na namili para hindi sa impyerno sa langit. Hindi ganun. Kunin mo yung context. At ano yung basis nga ng selection. So, anong kinalaman nun? Yun nga, yung paraan, ano yung paraan para makaintindi? Katulad nga yan. Ano yung mahirap na doktrina sa Bible? Ano sa iba muna sa inyo? Anong mahirap yun? Tangent? Nakuha mo na ba yung tangent? Ayan. Hindi pa rin. Ay, anong mahirap sa programming? Ano mga konsepto, ha? Data structure, parang walang-wala na ngayon yan, eh, di ba? Pero nung una, nahirapan ko, ano sabihin? Paano nagkaroon ng structure ng data? Eh, data lang yan, eh. Pero ni-structure yan. Nakakita ng table. Pinapagawa kay Stephen. Una, hirap na hirap din siya, eh. Pag nakuha mo na, ito lang pala yung column, ito yung row, ito yung data. Pag pangit yung structure mo, hindi mo rin ma-interpret yan. Kaya nga, mamayang hapon, papakita ko sa inyo yung ginawa natin sa YouTube, no? So yung mahirap na bagay, mahirap na daan, pwedeng dumali. Yun ang gusto natin. Sino magtuturo? Pag magaling ang magturo, alam niyo yung pasikot-sikot dyan, maintindihan mo yan. Parang kahapon, yung mga ka-fellowship ko dito, programming ang usapan namin eh. Pati career. So, ano ba maganda? Python, o React, JavaScript, Java man, Java walking, ano ba gagawin namin, Pastor? Java chip. Masarap ng pasarap ah. Bawal na sa akin yun eh. Ayan, C#, C++, Notepad++, ano ba? Plus, minus. Kasi pag nag-aaral ka, alam mo, wala kang lahat ng time. Kaya maganda yung tanong ni Joshua. Ano ba maganda dito? Eh, lahat siya maganda. So, mag-master ka lang ng isa, and then, develop mo yung skill mo dyan, pwede ka mag-shift sa iba, kung magaling ka na sa isa, di ba? Katulad niya, sinabi naman yun, marunong ka magtahi, magaling ka na. Kung may time ka pa, may ibang, revenue stream, sabi nga nila. Baka marunong ka rin magluto. Oh. And again, sino nagpapadali? Sa program, sino man yan? Career. Ano bang path ko sa buhay? Magna-nurse ba ako? Balita ko, hindi na mag-nurse to. Kasi mahal. Saka puyat ka doon, hindi ka makapag-church ng lalo, sasakit lalo ulo mo. So, sino nga magtuturo sa akin? Saan ba akong path? Anong course? Yung marunong. Yung pinagdaanan nila yun. Kasi sabi sa mga kabataan to, kailangan magkapera, lalaki pa naman kayo. Pero hindi pwedeng di kayo magtitiwala sa Diyos. Kasi maniwala ko kaninong mayaman, lahat ng nasa YouTube yun, ito pala ang sekreto sa ganyan, ganito lang gawin mo, lahat naman yan yung sasabihin. Pero may advantage pala sila doon. Gusto mo maging malusog, bumili ka lang, ayun pala, nagbebenta pala. Minsan hindi na mabasa yan eh. Pero pag tumingin kayo sa marunong na, naggaling na dyan, ibang mga Baptist, sa networking lang, paulit-ulit na, yung pa rin. Sinabi ng masama yan, ilang beses ka na dyan na biktima, dyan ka pa rin. Ngayon, so kaya ang Panginoon na magturo, Lord, turuan mo ba ako? Ano ba to? Ano mang gagawin ko dito? Pag siya nagturo sa'yo, hindi mahirap ang post-trip, pre-trip, Calvinist. Napakadali. Diba? Kasi plain path. Daan ng Panginoon. Dito ka dumawag ka dyan, mahirap dyan. Diba? Gusto mo yumaman? Mangungutang. Magdanakaw ka, madali yan sa umpisa, pero mahirap din yan eh. Nahuli ka, patay ka. Sira pangalan mo, kulong ka pa, kung ano man yan. Eh, ba't yung mga politiko? Masyado silang magaling eh. Iba yun.
So, deliver me not over to the evil. Ganun pa rin ha. So, gusto siyang maligtas. Huwag mo kong hayaang matalo. For false witnesses are risen up against me. Nabanggit ko na agad kasi na-advance ko na eh. Yung sinasabi kanina na pinapalibutan ako, no? Though an host should encamp me. So, ito physical na pinalibutan. Pero ang isa na naging interpretation niyan, yung pinapalibutan ka as in mga false witness. Ibig sabihin, kahit wala kang ginawang mali, sinabi niya, ganyan ginawa mo. Ito sinabi niya, hindi kayo iniwala sa repentance eh. Hindi ka naman nagtanong eh, para linawin ko eh. Oh, sinungaling ka ngayon. Ang hirap labanan ng false witness eh, lalo ngayon, may mga taong napagaling magsinungaling. Pero again, nangyari kay Jesus yan, kay David, kay Daniel, kay David. Ano nagawa nila bandang huli? Siguraduhin mo kasi nasa Panginoon ka at totoo ha. So, ang dami false witnesses. Bandang huli, sabi dito, and such as breathe out cruelty. Mga ano ng Panginoon, ng Bible eh. Yung talinhaga, di ba? Humihinga ng ano yung cruelty? Kasamaan. Napaka-cruel nito. Anong sabihin nun? Talagang masama, literal. Kasi pati hininga. Ang baho siguro no. Disposed to inflict. Gusto ka saktan. Pati bibig nila nakakasakit. Di ba yun? Sa Jeremiah, yun natin, di ba? Tsaka sa Isaiah. Oh. Kaya huwag kayong takot sa ganyan. Actually, maganda kang gawin nyo. Ganun ba? Ayoko nang turuan kayo ng shortcut eh. Pero pag alam mo yung gagawin mo, alam mo yung nangyayari, basically, na-observe mo yan, ganitong klaseng tao siya, gusto ko niyang i-down, ano man yan. Gusto ko saktan. Actually, clue na agad yun eh. Bakit ako gusto saktan ito? Anong ginawa ko dito? Pero may literal na may gustong ganyan. Okay? Kaya sabi niya dito, sa 13, ito na yung last. Ito yung nabanggit ko sa kanina, no? Ito yung mga marirestore yung confidence mo tsaka yung patience mo kasi may time talaga na tulad nga, salamat, nakikinig pa kayo. Nakikinig pa ba kayo? May mga bagay na hindi kayo discuss ng mabilisan eh. Kaya ba itatrap ka? Paliwanag mo yan. Ngayon, wala kang masabi. Sige, bahala ka na. Hindi ka pa nagsasalita eh. So, ibig sabihin, hindi rin naghahanap ng katotohanan yun. Huwag din kayo matatakot sa ganun. Red flag din yun. Pag isang tao hindi gusto makapag-diskusyon na maayos, alam niya na mali siya. Ayaw lang aminin. Okay? Ayan. So ngayon, kung nakakapagod yung mga kalaban, at sinasabi dito kasi, I had fainted unless I have believed. Doon tayo sa I have fainted. Ibig sabihin talagang nag-give up din si David. May time na ganun. Na napagod na siya, inaamin niya, kasi nakakapagod talaga. Ayun, nagkamali rin siya. Pero may sinabi siya, unless I had believed to see the goodness of the Lord. So kung hindi pala siya naniwala na mabuti ang Diyos, di ba lagi sinasabi sa inyo, yung pag-soul winning, bakit itong taong to, ni ayaw tayong subukan, ni ayaw makinig? Kasi convinced na siya, may nagsinungaling sa kanya, wala na akong pag-asa, pare-pareho lang yan, Iba naman sa atin, gano'n naman, dapat tayo soul winner, hindi ko kaya, hindi ako para dyan. Hindi naman ako pastor eh. Yung sabi siyang pastor lang soul winner, hindi. So kung saan kayo nagpe-faint ngayon, ayoko na mag-aaral. Meron pa rin ibang course, di ba? Na kung saan kang magaling, dapat inaaral mo kung saan kang magaling, ano yung pwede, nurse, mahal, ang daming course. Na hindi ka mapupuyat. Di ba? Bagay, shifting naman pala yun. Pero yun nga, minsan, hindi stable lang ano, kaya ayoko din yan. Doon kailangan niya, pero sa mga Kristyano, kaya mo sa kanila yun. Para sundalo, kailangan yan, pero sila na yun. Bilang Kristyano, maniwala kayo, may mas maganda kayong gagawin at mas importante. Kaya yun na sabihin, pag may pasok ng linggo yan, wala kang kalayaan dyan, mag-abroad ka, hindi mo hawak schedule mo, hindi para sa yan, bahala na sila dyan, payaman sila, sige. Hindi tayo ganyan, mayroong kailangan tayong gawin. So yan, so paano nagsimula daw siya? Kasi in-acknowledge niya ang mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Naniniwala ba kayo mabuti ang Diyos? Pag minsan, pag may problema tayo, hindi mabuti ang Diyos. Baka sa'yo lang, or hindi. Baka may ginawa ka lang, mabuti pa rin ang Diyos kasi may pag-asa. Hindi mo lang alam, or hindi mo pinapaniwalaan, o kasi mga kaibigan mo kasi, mga negative.
Kasi ayaw mo sa church, di ba? Yung mga sa church, babait yan eh. Kaya nga mga kahapon, lahat na na-meet ko kahapon. Parang medyo nahiya ako. Sobrang bait nila. Nasobrahan naman. Pati nga friends ko sa Facebook, napakabait, pati bakla daw, yung pag-asa pa. Nagkamali naman. Kaya mahirap din masyado mabait. Okay? Mabait. So, I have fainted unless I have believed to see the goodness of the Lord. So, yan. So, maniwala ka. At ito pa, maganda to, I believe to see the goodness of the Lord. Kaya nga minsan, di mo nakikita ang kabutihan ng Diyos. Minsan, nakatingin ka sa maling lugar eh. Walang Diyos kasi nagbombahan doon, namatay yung bata, walang Diyos. Ganon. Hindi mo nakita yung iba na pinagpapala ng Diyos, di ba? Nakinawaan ng Diyos, may sakit na, gumaling pa. Nakatingin ka sa maling direction eh. Kaya Allah, sabi niya, wait on the Lord. 2 beses babanggitin niya, wait. Sinong apurado minsan dito? Yung anak ko minsan, ganun, apurado eh. Hindi makapaghintay. Mga young people, makapaghintay ba kayo? Hindi kayo makapaghintay ha. Prince ha, gusto ko lang si Stephen na naman. Sino dito nagmamadali? Anong pinagmamadalian nyo? Mabuti pa nga, hindi mga young people iba, love life agad eh. Di ba? Marge, sino ba yung ganyan? Nagmamadali. Ikaw magsasawa ka rin dyan. Kaya nga iba, nag-aaway na eh. Nagkabusita na sa pagmumukha na eh. Nung una, mahal na mahal. Pinaglalaban. Diba? Wait! Wait lang! Pero hindi lang basta wait. Kasi yung iba kasi, kaya ayaw din mag-wait. Kasi parang wala akong, may nangako sa'yo, wait lang, mapopromote ka rin. Wait lang, may regular ka rin. Pag nagsabi sa'yo, walang pakialam sa'yo, patay ka talaga. Kaya kung sinong hinihintay natin at dapat nating hintayin, okay, hindi lang to basta wait lang Alala niyo yung waiting on the Lord, yan. Hindi yung wait lang talaga. Dahil habang naghihintay ka, may ginagawa ka, naglilingkod ka. Diba? Be of a good courage and He shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. Inulit lang yun, no? Kasi obviously ang context dito, yun nga, balik tayo sa kanina, yung natatakot ka eh. Yung pag sinabi, diyan ka lang hold your position. Nako, dami ng kalaban, hold your position, malapit na kami. Eh kung inalisan mo yun, wala na yung position ko sa familiar ba kayo sa ganyan, sa tactics, kailangan yun eh. Kahit sa chess, ganyan din yan, yung position na di ba? Huwag mo nga alisin yung importante doon, nakakatulong ka doon, suporta ka sa ganyan eh. Ganyan sa church din, yung iba, katulad iba, ayoko na dito, hindi mo alam, ginagamit ka, importante ka doon. Hindi ka nakapaghintay. Ayoko na, bakit hindi pa ako mayaman, hindi pa ako milyonaryo. 3 buwan na ako sa church. Simula pala, nag-apply na ako 1 milyon. Mali ka pala eh. Hintay lang. Ganon din sa love life. Dami nagkakamali dyan. Ang dami-dami dyan. So, alam niyo ba, dami, sobra. Yung nakita ba kayo doon sa Moraya? Kahit saan, nag-soul winning nun. Ganda ng sinol winning yan eh. Christian kahapon eh. Diba? Ang daming tao. Pero wag yun ang yun ang main focus Pero andyan niya, sobrang daming tao. Sobra. Ano pa hintayin nyo? Ganon din. Maging matalino, promote, kung naman yan, sweldo, blessing, ano pa? Hinintay namin to talagang perfect Nakikita ko may nag-o-offer yung mga ka-Facebook ko. Ang bira, 4 million, napakaliit. Ano ba yan? Sabi ko, hindi pwede yan So maghintay ka sa tamang kalooban ng Diyos. Ngayon, may kausap din ako ng kumakailan. Medyo na ako kasi kala ko magaling yan Pero, kasi ginawa niya, parang iniwanan hindi naman iniwanan, pero nag-abroad pa siya, nag-mission lang. Ba't mo iniwanan yung mo? Hirap niyan. Saka na po pagkalooban na ng Diyos. Huwag niyong gagamitin yung ganong mga statement
Pwede mong planuhin yan, kaya nga inaaral natin yan eh. Mahirap po maghiwalay yung mag-asawa. Mahirap yan. Hindi yan madali. Hindi, matyaga po kami. Marami akong kwento dyan. Actually, kwento na ng Bible. Huwag kayong maghihiwalay. Saan kayo magkasama, okay na yon. Lalo pag ganun, di sigurado, kailan mo iyaano yung pamilya mo dyan? Kung kailan kalooban ng Diyos. Wait on the Lord. Ikaso mali yung desisyon. Parang sa akin lang ha. So, obviously, kasi iba kasi naiinggit sa iba eh. Kala nilang sagot sa buhay abroad. Yung panahon namin, ganyan. In many ways, totoo yung kaso hindi rin. Ano ba meron doon na wala dito? So, last na point dyan, maghintay tayo sa Panginoon, maging masipag, matapang. Para mo overcome na ako ng kalaban, maging matapang ka, hintay lang. Sino ba ditong ano na? Alala ko talaga yung mga sa love life, gano'n. Naku po, hindi pala ako nakapag-oras na. Ilang minutes na ako dyan, sorry. 1 hour and 8 minutes. 8. Okay, yung pagbabasa natin, yun na 8. So, yan sa pag-aasawa, hindi na makapaghintay. Bakit? Kasi tumatanda na, yung ano eh. So, pero again, ano yan eh. Ano talaga eh. Hindi ka lang pwedeng ano na lang, sino na lang. Parang yung mga nakikita ko sa Facebook ko, parang, I am 18 years old looking for ganyan. May isa na akong anak. Kung wala. Men, makikita mo naman yan eh. Kung kalooban ng Diyos, hindi ka nag-compromise. Pag nag-compromise ka, mukha kang ewan dyan. Napakit ka dyan, kang ano. Alam, makapaghintay ba tayo? Nakapaghintay nga kayo ng ano eh. Sabi nga sa inyo, yung mga pinuntahan kahapon, ganun din, blessing lang. Doon iba doon kasi sinend ng ano eh. Yung isa dito, yun, nawalan nga sila ng property, nanakaw. Kamali, pero nakapagano sila. Pero ilang taon na rin sila. So, ako naisip ko, 8 years na rin tayo. Ayoko na dito. Gusto ko na lumabas, kasi di pa nga tayo puno dito eh. Sabi ng Panginoon, gusto niyo ng malaki eh. Hindi nga kayo mapuno dyan. Saka iba-iba rin tayo ng area, tayo soul winning tayo. Yun ang gusto kong ano eh. Naisip ko lang ha. Kaya yun yung plinag ko rin sa Moraya, di ba? Maliit man tayong church, kung saan tayo makakatulong. Pwede tayo mag-soul winning seminar sa church nila, dito. Okay na yun, kasi bandang huli, ang end game natin, soul winning eh. Hindi yung palakihan. Kaya isa sa mga nabisita ko nga, ilan ba kayo dyan? Napupuno ba kayo? Nagtinginan yung ano eh. Kaya hindi nyo lang kailangan magsinungaling sa akin. Kasi ang laki ng place nila, sabi ng isa 80. Sabi, hindi, minsan 120 tayo, di ba? Okay. Hindi, minsan importante yung dami, pero maganda rin yan. Ngayon, makapaghintay ba tayo? Ako, sinasabi ko sa sarili ko yan. Hintay lang. Darating yun. Ang hirap nga rin. Mas gusto ko na dito, parang isang baba ko lang, church na eh. Pero mas maganda yung ano rin, no? Maluwag. Kaya yun, maganda yung kwentuhan namin doon. Dati doon na nakatira yung pastor nila. Nung naayos, syempre, church na yun eh. Saka siya nag-move out. Kaya pwede rin. Okay pa kayo? Nakapaghintay ba kayo? Yes. Love life? Hintay lang kayo ha, Prince. Ikaw ha, naninig ako sa'yo ha. Hintay ka lang, bata-bata mo pa eh. I-develop mo lang yung sarili mo. Kasi pag ikaw ay, sabi nga sa'yo, lagi sinasabi sa inyo, professional ka na, matured ka na. Di ba? Maganda rin yung track record mo. Tinatawag lang yung track record. Ang hirap kasi na iba, katulad nung kunento na sa akin, ilang taon na ba si ganyan dito? Dati po nag-backslide yan eh, bumalik lang. Nakakatuwa na rin ha, bumalik. Pero may mga ganun, di rin maganda yun kasi history mo yun eh, kahit sa amin sa trabaho, ganun. Ba't wala kang trabaho ng 2 taon? Ano ginawa mo? Sa resume. O kaya yung school din, okay? Bagay ka huminto. Ngayon, kung problema talaga sa pera, walang problema kasi again, sa panahon natin may problema pa sa pera mag-aral. Wala na.
ikaw na yung problema nun. Now again, may ibang bagay din. Obviously, iba-iba tayo ng ano, no? Kaya yun lang sabi ko, mag-iingat kayo sa record nyo. Ang gusto ko sabihin, ano yung sabi ko kanina? Bago yun. Pag-asawa, yun ba yun? Track record. Ayun na yun. Wait on the Lord. Ano yung title natin? The Lord is my light and my salvation. Siguraduhin nyo siya yung ilaw mo. Kasi pag naiba po yung ilaw, iba talaga ang ano nun. Iba yung makikita mo. Parang Calvinist nga. Paano mo nasabing ano yan? Iba yung nagturo sa kanya eh. Anyway, sige po, let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon. I pray na very simple sound. Turuan kami mga maghintay sa inyo, magpaturo sa inyo, ang paraan nyo, hintayin namin, ang paraanan nyo yung sundin namin, doon kami mag-dwell, Panginoon. Makita namin, dami na palang baptist na dati give up na yung King James dahil may nakabulong sa kanila, ganyan, kung naman yan. Panginoon, I pray na bawat isa ay mananatili sa pagkatapat sa inyo, Panginoon. Hindi pa masyadong matapat. Ay usapin nyo rin, tulungan, turuan. Na ito pala yung napakagandang bagay sa aming buhay. Katulad sinabi dito, medyo talinhaga lang. Hindi naman kalagi sa church. Pero ito yung gusto namin. Lagi kami pagbukas ng church, yung activity, ano, walang ahad lang sa amin. Ano man yung walang ahad lang sa amin. May paraan. Para kami po kasama, mapaglingkod, Panginoon, matuto. Kailangan po, Lord, again, kayo pong magpala sa aming mga upcoming activity, lalo sa Pastor Lito, Pastor Padua, Pastor Jerry, Panginoon. Bigyan siya ng favor, Panginoon, sa kanilang mga kalusugan. Ganun din po, Lord, na aming upcoming activity sa May 1. Nakasama po lahat, halos at least na payagan. Maging bugapala ulit ito. At tayo, gamitin niyo po yung mga pastor doon, mga teacher. Lalo niyo po yung mag-host doon, Panginoon. Bigyan siya ng biyaya, Panginoon. At sila po ngayon sa aming pagkain, Panginoon. Basta niyo rin po, Lord, as usual. Ay po magpala sa mga naghahanda, nagpo-provide. Magluto, Panginoon. Kaya mga natin. In Jesus' name we pray. Amen.